3:26 in the afternoon. Today is February 14, 2026. And here, happy Valentine's Day! My hands is cold. Na, you eat na. Sige na, eat na. I'm gonna share with you guys paano ko ginawa yung DIY license endorsement from New York. License na hawak ako to Ohio Board of Nursing. Of course, I'd like to say thank you so much talaga sa kaibigan ko, si Manilyn. Siya yung nagturo sa akin paano mag-DIY. So, aside from that na nakatipid ako, malaking tulong din kasi alam ko kung ano yung mga steps na gagawin, na maituturo ko din sa husband ko pag mag-endorse na siya ng license na dito sa Ohio. So, first guys, I have my copy with me kasi last time na na-process ko ito is last 2023 pa. So medyo medyo may makakalimutin na tayo kasi our age. Medyo tumataas-taas na. So yung mga online applications, guys, later ko yung gagawin. Tapos uunahin ko muna yung mga steps na ginawa ko para at least paisa-isa ko itong ma-share sa inyo. And kung may mga comments kayo, may mga suggestions kayo kasi it was done last 2023 pa and now is 2026 na, baka may mga changes na or mga may nadagdag. So hindi based lang po ito sa own experience ko po during that time na tinrabaho ko to. So first is, we have this online application. Gagawa ako ng video nito kung paano to gagawin step by step. Ito yung mag-o-open tayo ng account. Mag-sign up tayo ng account natin sa Board of Nursing, sa Ohio Board of Nursing. Then, we're gonna fill it out according doon sa mga details na kailangan. And don't worry guys, as I said, mag-a-upload ako kung paano yun gagawin para at least man lang, kung kayo na ang gagawa on your own, may guide kayo. Next is the nurses license verification ng New York. May bayad siya na $30. Madali lang din tong gagawin guys. Gagawin ko din po ito sa inyo. Para refresh para ikaw na, sige na, eat na, para maging refresh din para sa akin kasi gagawin ko din yung license endorsement ng asawa ko maybe next week. Then yung BCI or the FBI fingerprint card na may bayad siya na $47.25 na bayad. Next is the English proficiency exam. Ang sa akin ito is yung ginamit ko yung IELTS academic ko na result. Ito yung inattach ko doon sa Ohio Board of Nursing na account kung saan ako nag-open ng account na may bayad na $75. So, yun siya. Then, ito yung mandatory CEU na Ohio Nurse Practice App na may 2 hours. Core training course din siya online. Tapos, mag-e-exam din. Then, may certificate. I-attach din yung certificate na mada-download right after we had our training. Doon i-attach sa Ohio Board of Nursing account natin kasi kasali siya. Medyo madami-dami siyang attachments. Then ang bayad naman doon is sa CU Fast ako nag-avail. So may bayad siya na $34 for about a year na yun siya. So kung may gusto kayong mga trainings or mga certificates na kailangan yung i-comply, pwede kayo doon mag-avail. So, ito po. So, first na ginawa ko is, thank you talaga Manilyn Fogaban, my dear friend, nakasamahan ko, kasabayan ko, nag-travel papunta sa US, ang family namin. Pero hindi kami same facility. Pero sisters facility yung facilities namin. Kaya lang ako sa Fox Run and she is assigned at Greendale Manor. Pero sa nakikita-kita din naman kami. Nag-send siya sa akin ng soft copy ng BCI and FBI FBI na card. Sendin niya sa akin. Tapos ako na yung nag-print. Pero pwede naman palang mag-request doon mismo sa office
mag-email doon sa crc@nursing.ohio.gov. Pwede doon mag-email para masendan ka ng mga soft copies ng BCI and FBI fingerprint cards. Then, tapos sabihin mo lang doon na kailangan ko to for licensing. Then magsisend naman sila. Pero sa akin is, binigay na ni Manilyn. And sinend niya sa akin via messenger. Then ako na yung bumili ng papel doon sa National Bookstore. Yung volume 20, medyo ang baga niya. Ganito siya kabaga. Sa National Bookstore ko siya nabili. Ito. Then, nagprint ako nito. Dave Yost, Ohio Attorney General, request for exemption from electronic fingerprint submission requirement, Bureau of Criminal Identification and Investigation. Ito, nagprint ako nito. Then, nagprint din ako this one. Na Ate Ellie. And this one. Ito yung mga na-filled out ko na mga details. Mga details na kailangan niya are the last name, the first name, and the middle initial, then the applicant's home address. Ito yun. Yung nasa Pinas pa ako, kasi sa Pinas pa ako nag-process during that time. Then the state, Davao del Sur, then the zip code namin doon. Then employer or licensing agency, ang ilalagay po dyan is Ohio Board of Nursing. Then, these are my basis for exemption dito. Number 1 is no regional access, more than 75 miles electronic fingerprinting services. Then, may nakalagay na business name, address, leave it blank lang po. Then, dito kayo sa number 2 mag-sign up ng. Sabihin nyo ito kasi nasa Pinas pa ako during that time. So, ang nilagay ko doon is out of state applicant. So, kailangan to. So, I request an exemption from the mandatory electronic fingerprint submission requirement. I certify that the information have provided on this request is true and correct. So, applicant signature and date. Yan lang. Ito. Para ito sa mga out of state or wala sa Ohio, wala sa state of Ohio na nag-process ka sa mga katulad ko na nasa Pinas. Then, my second page ito, i-print nyo na rin po yun to, guys. Kasi, andito yung mga instructions niya. Then, isa ito sa mga isi-send natin later. Then this one, na Ate Ellie, this one form here, hindi na siya masyadong kita, guys, no, kasi 2023 pa ito. This one is the civilian unit identification, is the CBI, civilian background identification, na form. He's upstairs. He changed his clothes. The heater. Shower heater. Then ito, guys. Don't worry, guys. Din ako nito. Mag-print din ako ng forms. Ito kasi yun yung pag-print kasi, guys. Ano siya? Hindi siya colored. Black lang talaga siya and white. And kahit bago yung ink na kaka-refill lang, ganito talaga ang result niya, medyo blurred siya. So, ito yung para hindi ko talaga makalimutan kasi in the future, isi-share ko sa inyo mag-share ako kung paano ko ginawa yun kasi parang mag-pay it forward lang tayo kung ano yung na-receive natin na blessings from others. So, ganito. So, ito, applicants, yung signature of person, ito, signature ko. Tapos sa taas, last name, first name and middle name. Tapos, aliases, kung may alias ka, lagay mo. Pero kung wala, none lang. Then, yung address natin sa Pinas, dito nakalagay talaga. Oh, you're done eating. You drink your water. Yay! Good job, Ate. Lagay mo talaga doon, ha? So, lagay mo yung address sa Pinas mo. Kasama na yung zip code. Then, citizenship, lagay mo Filipinos. Sex, our gender, female or race, Asian, height, into cm yung gagawin nyo. Tapos yung weight is kilograms yung nilagay ko, eyes, black, hair is black, then place of birth, nandito din. Then date of birth, yung date of birth natin, of course. Then employer and address. Ang ilalagay nyo dito is the Ohio Board of Nursing kasi doon ninyo gusto i-send yung result ng fingerprint
natin, 'di ba? So, lagay natin dito employer address, Ohio Board of Nursing. Yung address nila is 17 South High Street, Suite 660, Columbus, Ohio, with a zip code of 43215. Then, ang reason of fingerprinted is required. Lagay mo lang, required for licensing permit with ORC 4723.09. Yan lang, guys. Then, the rest of this, ito, right thumb, right index, right middle, right ring, right little, to left thumb, left index, left middle, na mga fingers ha. Then left ring, left little, left thumb, and right thumb. Tapos, ginawa ko lang ito guys, doon sa police station namin, sa lugar namin kung saan ako naka-stay. So, pumasok ako doon sa police station, dinala ko lang tong form na ito. Dala ko to. Tapos, sinabi ko sa kanila na, Sir, can you assist me? I need to do my fingerprinting here. Tapos, sinabi ko yung reason. This is for my license endorsement. And this hard copy, will gonna be sent to the Ohio sa FBI ni we're gonna be sent doon sa Ohio, sa London, Ohio, kung saan i-run nila ito kung may mga cases tayo, mga criminal case tayo, ganun. So, sinabi naman na okay lang naman. Okay lang doon ha. Wala namang problema doon sa police station kung saan ako nagpa-fingerprint ng talaga. Then wala ding bayad, guys, kasi it's a government facility, so hindi sila humihingi ng bayad, but still tayo ng nila, time, nagamit natin yung time nila. Yung ginawa ko is ayaw talaga ng tumanggap ng money, so ginawa ko, nag-order na lang ako ng snacks nila doon sa buong station para pa-thank you na rin lang. Then wag niyong kalimutan, guys, dito may date dito sa taas, signature of date kung kailan kayo nagpa fingerprint, lagay nyo. Tapos signature of official taking fingerprints. Pero dito kasi signature lang, so parang hindi kasi, parang kung sa akin lang ha, pero parang medyo kulang. So ang ginawa ko is pinalagay ko talaga sa officer yung complete name niya, tapos sa gilid yung signature niya, para kuha talaga yung name niya, just in case maghahanap na naman ng may panibagong questions na naman yung taga FBI na gagawin. So on the other page, ito, FBI background check procedure. So ito na yung ginawa ko. Use only the FBI fingerprint card for federal background checks. A release from electronic fingerprint form must be submitted with the card. So FBI cards must be submitted to BCI for processing. They cannot be sent directly to the FBI. So sa BCI siya isi-send. So the fee for the FBI check is $25.25. So yun na yun siya ang babayaran. Then i-attach nyo rin to siya guys, yung mga niya, yung tatlo, yung dalawang back pages niya nito ng BCI, attach nyo rin siya. Kasi baka maghihingi pa nila. Nandito na kasi yung mga reasons bakit tayo nagpa-fingerprint, para wala na silang maraming tanungin pa. Pero alam naman na nila to kasi yun naman talaga yung nila, nature of work nila. Then the last form na kailangan ito i-filled out is the Bureau of Criminal Investigation. Itong form na to, kasama din to na sinend ni Manilyn sa akin. Bureau of Criminal Investigation, P.O. Box 365, London, Ohio. So dito natin isi-send yung mga hard copies natin na fingerprint cards natin ha. So dito lang, I certify that the personal identifiers provided in this form are accurate and are voluntarily and knowingly authorized the Ohio Bureau of Criminal Investigation to conduct a criminal records check for information relating to me. I also voluntarily and knowingly authorize BCI to disseminate criminal arrest, conviction, and juvenile delinquency adjudication records to, ang lagay natin dito is Ohio Board of Nursing.
So, I voluntarily and knowingly release and discharge the Ohio Attorney General's Office, VCI, and their employees from all claims and liability related to this authorized criminal record review and dissemination. This authorization and waiver is valid for a year following the signature date below. And ito, applicant's name, i-print nyo talaga siya, i-kompleto nyo pati yung middle name. Then sa baba, applicant's signature. Then yung date kung kailan kayo nag-comply nitong form. Then, ito na yung CBI check. Dalawang forms ang i-comply guys ha. Itong kanina din. So, same lang din ang mga details na kailangan. Pero, may mga ano din dito. Mga other figures na kailangan i-input. Again, thanks to naman ni Lina. Siyang nagturo sa akin. So, this time, nagpipay it forward lang din ako para makatulong din sa iba. Kasi tinulungan niya din ako. So, sayang naman yung knowledge natin para hindi natin ma-share, di ba? Same sa akin na medyo nagtitipid during that time. Kasi mas mahal kasi, malaki ang difference kung magpa-process ako. So, wala din naman akong ginagawa right after work. So, why not do it na? So, ito, address of person fingerprinted. So, address natin. Kompleto talaga ha. Then, last name, first name, middle name. Date of birth, talaga siya, hindi siya naka figures only. Lagay talaga yung word ng month of birth natin. Then, aliases, kung may alias ka, lagay mo, pero kung wala, based doon sa birth certificate mo or AKA, none na lang. Or wag mo i-leave blank. Then, date fingerprinted, yung date kung kailan kayo nag-fingerprint. Tapos yung signature official taking fingerprints. Na again, signature lang yung naka-indicate dito. But kasi, when it comes to paperwork, medyo sigurista kasi ako kasi nature na din sa work. Diba? So, nilagay ko yung complete name ng officer na nag-assist during fingerprinting. Doon sa police station lang din sa amin. Then, yung social security number, wala pa tayo dito kasi nasa Pinas pa during that time. Leave it blank. Then, reason fingerprinted. So, please check ORC. Check mo yung ORC dito na box. Then, lagay mo yung figures 4723.09. Then, agency code /ORI/AGC. Lagay mo 1AB002. And, send background check results to, saan isi-send? Kasi nakalagay dito, after nila ma-background check, magtatanong yan sila kung saan to isi-send yung result. So, of course, check mo yung other, then specify, Ohio Board of Nursing, 17 South High Street, Suite 660, Columbus, Ohio. With the zip code again, 43215. Then, andito na yung mga, mga right thumb, kung anong fingers ang kailangan dito. So, talaga siya guys, no, okay lang talaga kung medyo malapas yung pagka-print nila. Kasi sa akin, medyo may lumagpas dito, yung dito naman lumagpas sa taas. Okay lang yan guys, huwag kayo masyadong maging particular. As long as nakuha talaga yung marks, yung prints sa fingers natin. Wala na yung problema. Okay lang na magkalampas-lampas sa mga boxes. Kasi importante naman yung print talaga. Then, pagkatapos nun, then, ayun na. Tapos na, diba? Pa-fingerprint. Then, may next page na naman itong attachment. Itong attachment sa likod is, ito yung mga procedures, mga data na kailangan natin i-input dito sa box. May iba, hindi na nila ina-attach itong sa likod. But ako, ina-attach ko. Sinasama ko siya nung pinadala ko na ito via mail. Then, after ko nagpa-fingerprint, pumunta ako sa bangko. Kasi na-mention doon na kailangan nating bayaran yung sa Treasurer of Ohio. Doon tayo magbabayad. So, ang bangko na sinuggest nung nabasa ko din doon sa Lifora is ang ginamit nila is yung you find ways, BDO. Mas naalala ko pa yung yung nila advertisement, you find ways, BDO, tsaka
BPI. So, mas malapit kami sa BPI. Nagpunta ako sa BPI. Then, nagtanong ako doon if familiar sila sa mga nurses na nagpa-process ng license endorsement. Sabi naman nila, thank God, may isang staff doon na familiar kasi nakaprocess na din siya. Pero, the state na handle niya during that time is the state of Florida. Pero same lang din. Sinabi ko sa kanya nga na I need to make a money order kasi kailangan kong bayaran yung pag-read nila, yung services na gagawin nila para ma-process nila yung fingerprint cards ko na isi-send sa BCI. Ayun, so, andito, ang instruction dito is make the check, pwedeng check or money order payable. Isi-state ko doon, payable to Treasurer State of Ohio, which is $47.25. So, ayun. So, wala akong bank account, wala akong account doon sa BPI. So, ang pinagawa nila sa akin is mag-o-open ako ng bank account na, ayun, nag-open ako, 3,000 yung opening account nila. Open ako, then, nagbayad ako ng $47.25 para dito. So, hinanapan nila ako ng request or any type of attachment para sa transaction ko na yun. So, ang ginawa ko is, pinakita ko sa kanila yung screenshots na galing din kay Dear Manilyn. Pinakita ko to sa kanila, then pinrint nila para sa attachment ng aking transaction doon. Pinrint nila. Then, naka-indicate doon sa money order na, ayun na, $47.25 na-release nila on the same day. Then, naka-note din doon na Treasurer State of Ohio. Yun lang. Yung parang check lang siya, guys. Tapos, dinala ko yung money order, tsaka itong mga forms, mga fingerprint forms. Ito, dinala ko doon sa FedEx sa Davao. Pinasend ko doon. Then, I told the staff na I have the money order in it. Tapos, sinabi niya na parang medyo ba ang term dyan? Naka-classified siya as, kung sa mga gamit na fragile ba? Ano nga ulit ang term nun lang? Ang term na ginamit ni FedEx staff kasi may money order akong inattach nung pinadala ko yung fingerprint cards ko. Kaya medyo mahal yung nabayaran ko, almost no. The type of documents na nila na ginagawa, hindi siya ordinary documents ng way. May sinabi siya kasi sa receipt, nagtaka ako, almost 3,000 yung nabayaran ko. Ang gaan lang naman. Nagtaka ako kasi ilang beses na akong nagpadala sa FedEx. Hindi naman umabot ng almost 3,000 yung binayaran ko. 1,200 lang naman nung nagpa-process pa ako ng DIY application sa eligibility ko. Nagtaka ako. So, sinanong ko sa kanya, bakit ganun? Bakit umabot ng 3,000? Kasi sinabi niya, Ma'am, you have, special na nga lang term gamitin natin. Kasi may money order kayong in-attach. Kaya ganun. So, yun. 3,000. Then, binigyan ako ng tracking. And ang address na nilagay ko doon is Bureau of Criminal Investigation, P.O. Box. Pinatanggal niya pala tong P.O. Box. So, ang pinalagay lang niya is Bureau of Criminal Investigation, London, Ohio, USA, 43140. Yun lang. Nalagay niya din. Binigay niya sa akin yung tracking number para ma-track ko kung saan na located yung documents ko. So far, yun lang guys, yung mga nilakad ko during this license endorsement. We'll upload later the screen recording of how I filled out it online. So, thank you guys for listening and bear with us. Kindly like and subscribe, then pa-share na rin sa iba, especially those nurses din na papuntang Ohio na gustong mag-DIY and makatipid. And guys, just have a favor. If alam nyo na to, kindly make a video of your own or kahit hindi kayo gumawa na video on your own. Pag may nagtatanong doon sa Telegram or even sa Lifora about how to do the license endorsement, just DIY,
reply naman kayo guys para ma-share naman natin sa iba, especially sa atin na medyo nagtitipid. So, thank you guys! God bless you! See you around! Bye! Yan, nakatulog na si Ellie. Hindi na siya nakapag-bye-bye.